Kamusta kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel. At sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako makakapag-upload ng bagong video kasi ang May ay Convention Month para sa mga cardiologist at ako kasi ang president ng Philippine Heart Rhythm Society. May mga activities ako na kailangan gawin with the society. So ngayon na mayroon tayong pagkakataon, tara samahan niyo ako sa video na ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkain na sa unang tingin ay parang hindi nakakapagpataas ng sakit sa puso, pero may mga latest studies na nagsasabi na may resulta na sila ay pwedeng associated sa pagkakaroon ng mas mataas na risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Alam na rin naman natin, base sa mga resulta ng maraming studies before, na ang pagkakaroon ng mataas na dietary saturated fat o yung mga fat na galing sa animal meat, ay nakakapagpataas ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso dahil sila ay nakakapagpataas ng bad cholesterol sa ating katawan. Huwag na nating masyadong pag-awayan yan kasi marami ng studies na yan ang sinasabi na result at yan din ang mga basihan ng mga guidelines at ng mga gamutan. Isa sa mga naging findings, and in fact hindi ito bagong konsepto, ay ang tinatawag na sugar is the new cholesterol. Sugar o yung mga free sugar or tinatawag na non-free sugar o lumped into carbohydrates, pag sila ay sobra sa diet, ay may mga researches din na at mga resulta na nagsasabi na sila ay nakakapagpataas ng sakit sa puso dahil napapataas sila ang triglycerides. In fact, ang konsepto na ito, maybe 2015 pa na nanggaling sa India, that sugar is the new cholesterol. Ngayon, may bagong study na lumabas tungkol sa carbohydrates at sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Kasi kahit sabihin, for example natin na ang mga carbohydrates na to ay pwedeng makapagpataas ng triglycerides, hindi naman ibig sabihin na makakapagpataas sila agad ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. So, in medicine, lalo na pag ang nagpa-practice like me ay evidence-based medicine practitioner, importante na may nakikita kami na ebidensya mula sa mga resulta ng malalaking studies na nagiging basihan ng mga guideline, recommendations sa paggamot ng mga pasyente na may sakit sa puso. So, ipapakita ko sa screen how we go about it, particularly kung paano ako gumagawa ng content para sa video na ito at kung kakailanganin, ilalagay ko na rin sa link doon sa description box yung link ng mga studies. Anyway, 2 studies lang naman yung ipe-present ko today, but I think yung results nila ay important. Ang unang study na ipe-present ko na pinagkuhanan ko ng data sa video na ito ay na-publish noong 2023 sa BMC or Biomed Central. Ito ay isang reputable at credible na publication na nagpa-publish ng mga resulta ng mga studies. At particularly ang study na to ay galing at hinango sa isang registry na UK Biobank participants. Ang UK Biobank participants, pag-iisipin natin, ito ay ang mga pasyente sa United Kingdom, base sa kanilang medical records ay meron silang mga ina-answer na questionnaire about something, like for example about their diet, medications, tapos yung mga resulta ng kanilang mga test, like for example sa blood, o resulta ng mga test like ECG, ay iniipon at tinitingnan. At particularly sa study na to, sila ay finalo up sa media ng 9.5 years. Imagine, mula nung sila ay ma-enroll sa registry, tinignan ang kanilang diet at after 9.5 years ay tinignan kung sino doon ang nagkasakit sa puso at ano ba yung mga dietary patterns nila, particularly sa konsumo ng sugar o ng carbohydrates. So, titignan natin kung ano ang resulta. So, pag tinignan natin ang study na to, ang background nila, no? Yung mga free sugars. Ano ba yung free sugars? Ito yung mga tinatawag na mga sugar, like for example, yung asukal sa ating table, o kaya yung mga sweetener na natural na nilalagay ng mga manufacturer sa mga juices o kaya kasama pala dito yung honey o naturally present tulad ng mga syrups, yung mga maple syrup o kaya mga sugar syrup at yung mga unsweetened fruit juices. So mind you, hindi lang ito yung mga natural na sweetener, pati yung mga sugars na nanggagaling sa fruit juices at even sa vegetable juice ay kasama as free sugar. Yun namang non-free sugar, ito yung mga sugars na hindi yon at mostly
sila ay naturally occurring din sa buong fruit o kaya sa vegetable at sa mga dairy products. So, ano yung kaibahan nung kanina sinabi ko, fruit juices tapos sugar? Kasi yun, mas concentrated siya kasi nandoon sa juice. So, yung sugar na nasa fruits, nung kasama yung everything else, yung fiber, so tinignan nila yung pagkakaroon ng sakit sa puso doon sa mga tao na kumakain ng sugar ng madami o kaya naman ay konti, depende sa kanilang daily diet for 9.5 years again. Sa resulta, after 9.5 years, nakita nila na ang pagkain ng tinatawag na free sugars ay positively associated o nakakataas ng pagkakaroon ng sakit sa puso by as much as 7%. Ibig sabihin, yung mga tao na mas madaming kumain ng free sugar o mas matatamis kumain ay mas mataas ang chance na magkaroon ng sakit sa puso by 7%. Ang pagkakaroon din ng baradong ugat sa puso, napakita nila dito na ito din ay tumataas by 6% at ang pagkakaroon ng stroke, in fact, ay tumataas by 10%. At ang pagkain ng mas mataas ng mga food na merong fiber ay inversely associated naman. Ibig sabihin, pag mas maraming fibers na kinakain, ay mas bumababa ang risk na magkaroon ng sakit sa puso, and on this study, ito ay bumababa by 4%. So, napatunayan nitong epidemiologic study na to, yung alam na natin before, na yung mga pasyente kumakain ng fiber or maraming fiber sa kanilang diet, ay mas mababa ang risk na magkaroon ng sakit sa puso. At ang bagong finding na napatunayan din dito, ay ang pagkain ng sobrang matatamis ay nakakataas ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. At ang posibleng link nung tinignan nila, ano nga ba yung mga nangyayari sa test ng mga pasyente o mga tao na mas matamis silang kumain kaysa sa hindi. Nakita nila doon na ang total triglyceride, by the way, ang triglyceride, tulad ng sinabi ko sa aking video tungkol doon sa cholesterol, ay isang uri ng oil sa ating katawan na ito ay pag tumataas din ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. So sa study na to, napakita nila na pag ang isang tao ay kumakain ng mas matamis, ay tumataas ang kanyang triglycerides at nagkakaroon siya ng sakit sa puso. By the way, may isa pang study na katulad nito. Maybe hindi ko na lang ipe-present para hindi umaba ang video na ito. Ipapakita ko na lang sa screen na ang pagkain ng sugary drinks, ito naman ay nakita sa US. By the way, pag inom pala ng sugary drinks tulad ng soft drinks, fruit juices ay may similar na result. Ang mga tao na regular na umiinom ng sweetened na soft drinks, fruit juices ay mas mataas ang risk na magkaroon ng sakit sa puso. So again, mayroong relationship ang pagkain ng matatamis sa pagkakaroon ng sakit sa puso in the future. Ang isa pang grupo ng pagkain na mayroong lumabas na recent study na ito din ay nakakapagpataas ng chance na magkaroon ang isang tao pag ito ay regular na kinukonsumo ay ang mga ultra-processed food. Ano nga ba ang mga ultra-processed food? By the way, sa study na yon ay isang systematic review o pag-aaral sa maraming studies na nagawa na may katulad na tema o objective na tignan kung ano ang relationship ng mga ultra-processed food at pagkakaroon ng sakit sa puso. Para magkaroon ng mas magandang resulta, inipon nila ang lahat ng studies na to at ang resulta ay pinagsama-sama at inanalyze at the end. So ang meta-analysis at systematic review ay hindi bagong study, kundi iniipon nito ang mga studies na nagawa na para magkaroon ng mas accurate na result. Kaya sa mga videos na nakikita nyo sa akin, mas pinabigyan ko ng timbang ang pagre-review ng mga meta-analysis at mga systematic reviews. So balikan natin yung pangalawang grupo ng pagkain, yung mga ultra-processed food. Ang kanilang definition ay hinango nila sa NOVA, which is isang grupo na nagka-classify ng mga pagkain. Mula dun sa mga pinakanatural, yan ay classified as grade 1. Up to grade 4, yun ay ang mga ultra-processed food. So ang definition ng ultra-processed food, pag titignan natin sa kanilang website, ito yung mga may modifications na. Yung nalagyan na ng mga artificial sweeteners, artificial flavoring, stabilizers para mas tumagal ang isang pagkain, o kaya yung mga emulsifier para mas madali itong matunaw, for example, like coffee creamer na ating ginagamit pangkaraniwan. At ang overall purpose nito, ng ultra-processing, ay magkaroon ng
magandang presentation o kaya masarap na lasa yung ating kinakain. However, napatunayan nga sa study na to na mayroong possibility na pwede sila makapagpataas ng sakit sa puso. Included pa sa mga ingredients na ginagamit, no, titingnan natin yung listahan ay yung mga color stabilizer, flavor enhancers, sweeteners, carbonating agent. No, nakikita natin sa soft drinks or soda, firming agents, bulking agents, mga anti-caking agents para hindi nagbubuo-buo yung powders, emulsifiers, sequestrants. Ito namang meta-analysis na to ay na-publish lang recently sa isang journal na under the Lancet Group. Ang Lancet ay isa pang credible at highly informative na journals para sa mga doctors, and it has been so long na nandoon. Hindi pa ako tapos ng medicine, nandiyan na yung Lancet, so very credible and reliable. So titignan natin yung results ng kanilang study. By the way, uulitin ko yung nilagay nila na ultra-processed food. No? Hinighlight ko na yan. They use processed cooking ingredients and synthetic food compounds as sources of raw materials and contains a large number of food additives like dyes, antioxidants, and stabilizers. So they included around 20 studies. No? Out of so many, may 20 studies sila na nakita na suited for meta-analysis at yon ang ginamit nila para dito. At sa 20 studies na yon, ito ay may total na participants na more than 1 million. So shortcut na tayo doon sa kanyang resulta. Nung tinignan nila yung diet doon sa lahat ng studies na yon, at the end, napakita nila na yung 1 additional daily serving of ultra-processed food per day ay nakakataas ng chance ng pagkakaroon ng sakit sa puso by 3%. So, ibig sabihin, bawat additional serving in a day, tumataas ng 3% ang pagkakaroon ng chance na magkaroon ng sakit sa puso ng isang tao na mahilig kumain ng mga processed food. So, may katotohanan na that this ultra-processed food, this fucking food, ay nakakapagpataas ng chance sa magkaroon ng sakit sa puso. Base dun sa studies na aking na-present, kailangan natin ding limitahan ang pag-inom ng mga sugary drinks, ang pagkain ng free sugar, pagdadagdag ng asukal for example, sa araw-araw natin kinakain. Mas magandang kumain ng complex carbohydrates at ito ang i-add natin sa ating diet. Maybe in the future, pag-uusapan natin naman yung low carbohydrate, high fat diet. Yung mga ultra-processed food din ay mas magandang iwasan. So every time na tayo ay kakain or iinom, maganda na nagtitingin tayo sa label. At habang dumadami ang mga ingredients doon sa label na hindi natin kilala, mas malaki ang chance na sila ay ultra-processed at ang pagkain regularly ng matatamis at ultra-processed food sa mga studies ay napatunayan na sila ay nakakapagpataas ng sakit sa puso, ng baradong ugat sa puso at ng stroke. At importante na sila ay ating limitahan sa pang-araw-araw nating pagkain. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng videos, marami na rin akong videos na nagawa na in the past. And please, kung hindi naman taking much of your time, panoorin nyo sila, i-like nyo na rin at i-share nyo ang mga videos sa inyong mga kaibigan o kamag-anak na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong impormasyon. And if it's not too much to ask, please subscribe to this channel and i-hit nyo na rin ang notification bell para yung manaka-naka kong paggawa ng mga videos, malalaman nyo kaagad na mayroon akong mga bagong video. I will see you next time.